Bali ba idagdag ko lang yung off-grid hybrid saka yung on-off grid hybrid, meron na siyang sariling solar charge controller. May built-in solar charge controller na to, hindi nyo na kailangan bumili. Tapos tungkol dun sa net metering, kapag hindi ka naka net metering, yung sa mga hybrid natin, tsaka yung on-grid, tsaka yung hybrid off-grid, kapag hindi ka naka net metering at sobra yung harvest mo, pupunta siya sa grid. Kapag hindi ka naka net metering, considered na load mo yon, kaya ikaw pa yung magbabayad. Kaya kalimitan, nililimit talaga yung sobra na harvest natin para hindi siya pumunta sa grid. Guys, magandang araw ulit sa inyo, no? Bali, marami kasing nagtatanong do sa inverter natin, yung gamit natin na inverter, kung magkano. Ang palagi ko sinasabi, mag toroidal o kaya hybrid inverter na. Mas maganda kasi yon kaysa do sa ginagamit natin ngayon. Bali, tutulungan ko kayo kung paano nga ba pumili ng inverter na gagamitin natin sa ating solar setup. Basic lang muna. Ito, bali, may mga notes ako dito. Isa-isahin natin kung paano ba tayo makakapili ng maganda nating inverter. Yung para sa atin talaga. Simulan natin sa basic, no? Pero hindi na natin palalalimin o yung sobrang technical na. In layman's term lang, ang gagawin natin para mas maunawaan nung karamihan, no? Bali, umpisahan muna natin dun sa grid. Ano ba yung grid? Ito yung grid, yan yung utility service provider natin. Kagaya ng Meralco. Ayun yun, grid yan, grid. Tapos yung grid na yon, yung sa Meralco, naglalabas siya ng AC volts. AC volts ang nalabas doon. Ang DC volts ay doon sa mga battery. Yung solar panel, DC volts din ang lumalabas doon yan. Yung merong polarity, yung may plus tsaka minus, DC volts naman yon. Tapos yung kuryente natin na lumalabas doon sa ating Meralco, doon sa outlet, yung ginagamit natin, meron niyang waveform. Ang waveform na lumalabas sa ating Meralco ay pure sine wave. Ang itsura nung wave niya ay pa-curve siya, pa-curve. Ayun yung lumalabas doon sa ating Meralco. Yung pure sine wave na yon, hindi natin makikita yon sa tester lang, no? Yung normal na tester. May ginagamit talaga doon na equipment, yung oscilloscope, para makita kung pure sine wave talaga yung lumalabas doon sa ating kuryente, doon sa AC. Tapos, meron din yan yung mga frequency. Yung frequency naman, di ba may waveform nga tayo, no? Yung waveform na yon, meron din yung bilis. Kumbaga, meron niyang gitna, meron niyang up and down. Yung frequency, depende doon sa bilis, kung gaano kabilis dumaloy yung waveform. Kung halimbawa, sa Pilipinas, meron tayong frequency na 60 Hz. Sa ibang bansa, 50 lang, may mga ganon, 50 Hz. Ibig sabihin nun, yung waveform na yon, umangat baba siya doon sa pinakagitna ng 60 times sa loob lang ng isang segundo. Ganun siya kabilis. Hindi talaga makikita ng ano yon, ng mata o yan ng tester. May oscilloscope na ginagamit doon. Frequency yon, sa frequency. Ngayon alam na natin, no, yung grid, AC volts, DC volts, yung frequency, yung sine wave, alam na natin yan. Bali ang susunod, ano nga ba yung inverter na sinasabi? Yung ginagamit natin sa ating solar setup. Maraming ginagamit na inverter sa ating solar setup. Ang pinakauna dyan, yung pinakamura, yung modified sine wave o square wave. Bali kaya to tinawag na modified sine wave. Yung wave na sinasabi natin kanina, yung pure sine wave, dapat pure yon. Ang wave talaga nun ay pa-curve. Itong modified sine wave, ang wave niya ay pa-square, pa-ganyan siya. Pa-ganyan. Hindi siya malinis. Hindi siya maganda sa mga motor, sa electronics. Ang malimit na pinaggagamitan nito, pang-ilaw lang talaga siya. Pang-ilaw yung mga electric fan na DC volts, yan. Doon lang siya maganda. Pero ang kagandahan nito ay siya yung pinakamura. Kaya lang siya rin yung pinakapangit. Ang susunod natin yung pure sine wave na inverter. Yun yung ginagamit natin sa system natin, no? Lahat naman halos ng sumunod ay pure sine wave na. Kaya lang itong inverter na to siguro nakasanayan na o dito na siya nakilala sa pagiging pure sine wave inverter.
Ito, mas mahal to dun sa modified sine wave na inverter kasi ang sine wave nito ay pure sine wave na talaga. Minsan lang may mga maliliit na galaw pero kalimitan okay naman siya. Katulad yung ginagamit ko, okay naman yung load namin para sa ilaw, sa TV, sa computer. Ginagamit ko rin siya sa rice cooker. Yung mga inductive load, yung mga umiinit, yan okay lang din siya. Ang disadvantage nito, kasi maliliit, meron siyang toroidal na maliit. Hindi siya gaano kaganda sa mga motorized load katulad ng mga water pump, yung malalakas, yung mga hindi inverter na aircon, hindi inverter na ref, sa mga washing machine na malalaki, hindi siya magandang gamitin. Itong pure sine wave inverter na to, yung palagi nating nakikita. Kaya lagi kong sinasabi, mag toroidal inverter na kayo. Ito na yung susunod, yung toroidal pure sine wave inverter. Ito, kaya siya tinawag na toroidal pure sine wave inverter kasi sa loob nito ay meron siyang toroidal transformer. Malalaki yon. Bali yon, kaya niyang mag-handle ng mga surge na nanggagaling sa mga motorized load kagaya ng mga pump, yung Jetmatic, yung mga ganun, yung aircon na hindi inverter type. Ayan, para diyan talaga yan yung toroidal na yan. Bali, ang presyo nito mas mataas syempre doon sa inverter na pure sine wave yung kanina. Mas mahal siya kasi nga mas maganda yung kanyang features kasi pang heavy loads na siya. Parang tank build na to. Ito na yung kaya yung iba't ibang klase ng load. Ang cons lang nito ay sobrang bigat niya, malaki. Pero okay lang yon. Iwo-wall mount naman natin siya kaya hindi masyadong bulky, hindi siya sagabal. Mas maganda rin siya kaysa doon sa isang inverter talaga. Marami rin gumagamit nito. Yung ibang toroidal off-grid inverter na to, meron siyang AC in para naman mag-charge yung battery. Bali ito kaya siya off-grid, no? Yung kanina off-grid yon, ito off-grid din. Ibig sabihin ng off-grid, kahit wala kang Meralco, kahit wala kang utility provider, magkakaroon ka ng kuryente sa bahay mo. Yun yung off-grid, no? Off-grid yun. Walang grid. Ang ginagawa nito, yung battery mo, i-convert niya, kasi DC volts yung battery, no? Ang gagawin niya, i-convert niya yung DC volts, magiging AC volts. Tapos, ayun nga, yung kanina, yung pure sine wave, tapos pwede kang mamili, 50 Hz, 60 Hz, sa Pilipinas, 60 Hz. Yan. Kaya marami rin gumagamit nitong toroidal na inverter na to. Ang susunod naman natin ay micro grid tie inverter. Itong inverter na to, kaya siya tinawag na micro kasi maliit, maliit, micro. Tapos grid tie kasi kailangan mong gumamit ng grid para gumana tong micro grid tie inverter. Ang ginagawa naman nito ay ganito. Maliit lang siya, meron kang solar panel, kakabit mo yung solar panel sa micro grid tie inverter. Tapos itong micro grid tie inverter, i-convert niya rin yon to AC, tapos magsisync yung grid, yung Meralco, tsaka yung lumabas dun sa micro grid tie inverter. Ang mangyayari ganito, i-offset niya yung load mo. Halimbawa, meron kang load na 100 watts. Kapag wala kang grid tie inverter, yung micro grid tie, yung 100 watts mo, manggagaling yon doon sa Meralco, halimbawa. Pero kung meron kang micro grid tie inverter, yung na-harvest mo, halimbawa meron kang panel na 200 watts, co-convert niya yon, kung 200 watts yung na-harvest mo, yung 100 watts mo na nakokonsumo doon sa appliances galing sa Meralco, i-offset ng ating micro grid tie inverter. Kumbaga yung 100 watts mo na Meralco, mawawala yon kasi ang magsusupply sa kanya ay yung ating micro grid tie inverter, no? Hindi naman palaging 100 watts lang yung load mo. Halimbawa, tumaas naman siya. Naging 500 watts yung load mo sa bahay. Yung micro grid tie inverter mo na may 200 watts na panel, halimbawa 200 watts yung na-harvest, 200 watts lang yung ibabawas niya dun sa watts na nakokonsumo mo sa Meralco. Itong micro grid tie inverter, may mura nito.
Kasi micro nga lang siya. Tapos ito, wala siyang monitoring. Kaya ito, kapag ka ginamit mo siya sa bahay, ay isa pa, yung mahalaga pala, tong grid tie, yung mga grid tie, on grid, grid tie, gumagana lang to kapag ka may grid. Hindi siya gagana kapag walang grid. Halimbawa, brown out. Itong setup mo na grid tie o on grid na inverter, hindi siya gagana. Kahit na malakas yung araw mo, walang pupunta sa grid. Bakit? Kasi, halimbawa, brown out. Bakit brown out? May nagagawang lineman dun sa Meralco, sa poste. Kung halimbawang may harvest ka, naglabas ng AC volts yung ating grid tie, yung kuryente na yon, yung 220 volts na yon halimbawa, kasi nakaparallel yon sa grid, magkakaroon ng kuryente yung grid natin. Yung naggagawa ng lineman, makukuryente. Kaya, ang safety features nitong mga grid tie na inverter, kapag walang kuryente, wala ring harvest. Wala yon. Ang kagandahan naman nun, itong mga to, yung grid tie, kahit na, o yung on grid o grid tie, kahit na walang battery, gumagana to. Basta meron siyang grid, may Meralco, ganun. Ang susunod naman natin, yung mas maganda na dun sa micro grid tie inverter. Meron na siyang mga monitoring, may mga ganun na siya. Tapos, pwede mo ring i-limit yung harvest mo, o kaya naman, pwede mong ibenta yung harvest mo sa Meralco. Ang tawag naman dito ay, ito na yung on-grid o kaya grid tie hybrid inverter. Hybrid na siya. Ito yung mga on-grid o grid tie na meron na monitoring. Tapos ito, wala ring battery, pwedeng gumana. Ganon din, yung pag walang kuryente, pag brown out, hindi mo rin magagamit yung inverter mo. Kahit may harvest ka, baliwala yun. Kagandahan naman nito, ganon din ang function niya. So, kung ano yung load mo, i-offset niya. Tapos yung sobra mong harvest, pupunta siya sa Meralco. Kung naka-net metering ka, yung sobra mong harvest, bibilhin yun ni Meralco sa'yo. Hindi yun babayaran sa'yo. Kumbaga, maiipon yun. Ngayon, kung halimbawang meron kang bill na dumating, i-offset naman nila yon. I-offset ni Meralco yung billing mo dun sa napagbentahan mo. Gandahan din ito, wala rin tong battery. Tapos, halimbawa, hindi ka naka-net metering, pwede rin siyang mag-harvest kahit walang tao sa bahay mo. Meron siyang limiter. Ililimit naman niya. Halimbawa, ang load mo lang sa bahay ay walang tao. Ang load mo lang sa bahay ay refrigerator. Refrigerator lang. Kapag gumagana yung refrigerator mo, halimbawa meron kang panel na 1000 watts, refrigerator mo ay 100 watts, ang gagawin ni inverter, yung on-grid hybrid inverter, ay either i-limit niya yung hanggang 100 watts lang yung i-harvest niya, o yung 900 watts na sobra, ibenta niya sa Meralco. Ganun yung on-grid hybrid na inverter. Ang susunod naman natin ay yung off-grid hybrid. Ano ba yung off-grid hybrid? Yung off-grid hybrid, kaparehas lang din siya ng on-grid. Yung i-offset niya yung mga load mo sa bahay. Ang kaibahan nito, ito kasi may battery. Pwede siyang walang grid. Kumbaga, kahit mag-brown out sa labas, sa kapitbahay mag-brown out, ikaw mayroon kang kuryente. Yung battery mo, halimbawa meron kang solar panel na 1000 watts, ang load mo sa bahay ay 100 watts. Yung 900 watts na nahaharvest, pwede siyang pumunta sa battery. Kapag off-grid lang, no? Pero dahil hybrid siya, nakakonect pa rin siya sa grid. Kumbaga, optional lang yung hybrid, off-grid, hybrid. Pwede siyang walang grid, lalong pwedeng may grid kasi nga hybrid na siya. May mga option siya. Ganon din, halimbawa yung sobra yung na-harvest mo dun sa load mo, yung iba pupunta sa battery. Kapag ang battery mo nakalimit yung charge controller niya, yung iba mabebenta mo sa grid, sa Meralco. O kaya naman, pwede mo rin kung hindi ka naka-net metering, kasi kapag naka-net metering ka, ang nangyayari doon, bibilin nga siya ni Meralco. Kaya lang yung karamihan kasi nahihirapang mag-apply ng net metering, kaya
hindi siya nane-net metering. Ang nangyayari na lang ay nililimit na lang yung kaysa bumalik sa grid yung na-harvest mo. Naiipon na lang siya sa battery. Kumbaga, ganun din yung function niya kanina sa on-grid. Ito lang hybrid na off-grid na to ay meron siyang battery. Magkabukod yun yung on-grid walang battery. Yung off-grid may battery. Tapos itong susunod, ito na yung pinakamaganda, parang superior siya sa lahat. On-grid, off-grid, hybrid. Kumbaga itong inverter na to ay pwede na siyang walang battery, pwede rin siyang may battery. Depende sa iyo. Halimbawa gusto mo na ng makatipid. Bumili ka ng hybrid, on-off-grid hybrid inverter. Magagamit mo na siya kung halimbawa meron ka lang solar panel. Kahit wala kang battery, magagamit mo na siya. Hindi kagaya ng bumili ka ng on-grid na agad yung binili mo. Hindi ka na makapag-upgrade. Halimbawa gusto mo ng battery, hindi mo magagamit yon sa on-grid kasi ginagamit lang siya ng walang battery. Itong on-off-grid hybrid inverter, sa una pwede kang walang battery. Pag nagkapera ka, bumili kang battery, pwede mong saksakan ng battery kasi nga on tsaka off-grid na siya. Ganon din yung principle dun sa harvest tsaka dun sa ating grid, yung sa Meralco. Pero ang kaibahan nito, dahil hybrid siya, dahil may battery ka, yun nga, yung kahit mag-brown out sa labas, ikaw meron. Pero kung wala kang battery, ganun pa rin yun. Brown out sa labas, brown out ka rin. Kasi safety yon sa mga lineman sa labas, yung mga gumagawa sa poste. Bale, itong mga to, pwede kayong mamili kung anong frequency. Kaya ko sinama sa umpisa yon para pagpipili kayo, halimbawa, nasa Pilipinas naman tayo. Dito sa atin, 60 Hz. Dapat ang inverter mo, 60 Hz. Pag gumamit ka na ng system, halimbawa, nabili mo 50 and 60 Hz, ang isa-set mo doon 60 Hz. No. Tapos doon sa inverter, titignan nyo kung pure sine wave ba to o hindi. Tapos yun, yung presyo, yung modified sine wave, pinakamura yon, pinakapangit. Yung pure sine wave inverter, sakto lang ang presyo nun, mas mura din, mas mura siya kaysa doon sa toroidal. Pero mas marami naman yung nagagamit mo kaysa dun sa modified sine wave. Hindi lang siya pwede sa hindi lang siya advisable sa mga motorized load, yung malalakas na load. Pero yung toroidal off-grid, pwede siya sa load na malalaki, yung mga matataas ang wattage. Yung mga motor, lalo na motor, pwede yan. Pero didepende pa rin yan sa kung gaano kalaki ba yung yung load mo. Kasi kung bibili ka ng 1 kilowatt na toroidal inverter, tapos ang load mo ay motorized na 700 watts, kailangan mas triplehin mo yon kasi ang mga motorized load, malakas ang surge niyan sa wattage kapag nag-starting na siya. Kailangan mo doon ay mataas na load, mataas sa capacity na rin ng toroidal. Bali, mas mahal siya dito sa inverter na pangalawa. Tapos yung microgrid tie, mura lang yan. Kaya nga lang, wala siyang battery, walang monitoring. Kalimitan tong microgrid tie, hindi ko masyadong nasa 200 watts o 300 watts lang pababa. Hindi ka pwedeng magmalaki. Kasi kailangan mo talaga monitoring. Tapos yung grid tie na isa, may presyo din to kasi smart na to mas matalino na to dito sa iba. Pwede siya sa net metering. Ito kasing mga to, hindi to pwede, itong apat, hindi siya pwede sa net metering. Tapos, yung off-grid, maganda rin to. Kaya nga lang, mas mahal to kasi pag nag-set up ka, may battery. Kailangan mong battery. Yung hybrid, yung on-off grid hybrid inverter, ito yung pinakamahal kasi marami kang option dito. Marami kang option, pwedeng may battery, walang battery. Pero makakapag ka naman dito, makakapag-plano. Pwedeng inverter muna, tapos solar panel. Kung nagkapera, pwede ka nang mag-battery. Pwede ka nang gumamit ng battery. No, yun lang, no. Bali, kung meron akong hindi na isama, pwede nyo i-comment. Tapos doon sa mga nanonood sa atin sa YouTube channel natin, maraming salamat po, no. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po tayo para dumami na yung ating audience. Maraming salamat sa suporta, no. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.